Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, nagpanik na. Nako, PBBM nabigo bilang Pangulo. Eto na, PBBM resign now na. Abayan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So ito mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan mula po dito sa Philippine Media. Sabi po dito sa balita, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., PBBM halos maluha dahil nakikitang naghihirap ang mga Pilipino. I see people having hard time and they don't deserve it. Nako. Alam mo na po pala no? Alam mo palang naghihirap ang mga Pilipino. Ano po bang ginagawa ninyo, no? Kung wala po kayong gagawin, di dapat mag-ano na kayo. Just give up, no? Kasi bigo po kayo, no? Nabigo kayo bilang isang pangulo ng ating bansa, no? Biruin mo, imbis na pagkatiwalaan po ang ating presidente, no? Ng ating mga kababayan ay wala na, negatibo na po ang kanyang trust rating, no? Alam mo na pala maybe this is just only a drama, no? Sa palagay niyo po ba? Sa palagay niyo po ba mga kababayan talagang lumuluha si President Bongbong? Madrama ang taong ito no? Talaga bang lumuluha siya? Talagang napaluha ba ang presidente nang makitang naghihirap ang mga Pilipino? Well, para sa akin mga kabayan, maaaring drama lang ito, no? Maaaring drama lang ito para maawa sa kanya yung taong bayan, makuha niya yung simpatiya, no, ng taong bayan. Nako po, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong balitang ito. Sabi po ni retired Marine Major General Edgar Arevalo. Nako eto, dapat makinig dito si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang sukdulang sakripisyo. Aba, ano kaya itong tinatawag na sukdulang sakripisyo mga kababayan? Para sa akin po kasi ito ay ang pag-resign, no? Now na. Yan ang pinaka-the best na sakripisyo na magagawa ni President Bongbong Marcos Jr. sapagkat hindi niya naman po nagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang presidente. Di ba? Kung kayo po ang tatanungin, just comment down below mga kababayan kung you agree sa sinasabi po ni retired Marine Major General Edgar Arevalo na dapat ialay ni President Bongbong Marcos Jr. ang sukdulang sakripisyo, no? Just comment down below mga kababayan. Okay, sabihin nyo lang po, yes, I agree. Dapat ngayon na. Resign now. Ayan mga kababayan. Sabi niya pa po dito, nabigyan na siya ng pagkakataong pamunuan ng bansa. Ngunit bigo siya. Yan sinasabi ko kanina. Bigo. Nagampanan nito. Panahon na upang ipakita niya ang tunay na pagmamahal sa bayan. Totoo. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin si retired Marine Major General Edgardo Arevalo mga kababayan. No? Napakaganda po ng kanyang mensahe kung alam lang po ito ni President Bongbong Marcos Jr. no? Na talagang ito ang hinahangad-hangad ng taong bayan, no? Ang mag-resign na po siya para naman po umunlad ang ating bansa, no? Para naman po sabi nga niya dito naghihirap ang mga Pilipino, di ba?
O para medyo umangat-angat naman ang pumumuhay ng mga Pilipino. Maawa ka po, sir. No? Marami na po siguro kayong nakulimbat o nakurap. Mhm. Panahon na siguro para taong bayan naman po. Grabe naman, no? Binuto ng taong bayan, pinagnakawan pa ang taong bayan, no? Ngayon, puro utang ang ipapamana sa susunod na presidente, no? O nagpresidente lang po si President Bongbong Marcos Jr. para bigyan po tayo ng napakalaking utang. Wala naman pong nangyari sa ating bansa. Diba? Sa totoo lang mga kaubayan, yan po ang nakikita ko. Anyway, ano pong yung masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kaubayan at eto. Nako, nagpanik na. Nagpanik na po ang lahat. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Okay, heto na po, no? Parang nabulabog na po itong kongreso. Itong vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo kung gaano po nagpanik ngayon itong mga taga-House of Representatives o itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya, hindi lahat na taga-House of Representatives o itong mga congressman na mga kalaban nitong si Congressman Leviste. Okay? Parang inamin na rin nitong isang congressman na hindi sabi niya, hindi lahat ng mga kongresista ay makatanggap ng bonus, yung narinig nating may 2 million bawat isang congressman. Wow! So hindi pala lahat. So kung sino yung that is my interpretation sa kanyang sinabi. Ito siya. Na hindi raw lahat makakatanggap. Meaning to say, pabor-paboran ba yan? Di ba? Kung sino yung malapit sa speaker, yun ba ang mabibigyan? And at the same time, tama ba nabigyan sila ng tag 2 million? Ito raw ay tinatawag na bonus break. Okay? Kasi mamaya ay itong taga News 5 ay tinanong rin itong si congressman yung dating congressman dito, ipinaliwanag niya na nakasanayan na raw ito. Okay? Mamaya pakinggan natin yan, no? Po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, guys, pero bago ang lahat, bago natin ito okay, para lagi subscribe. So, i-explain ito ni ng News 5, okay? Na ano ba talaga itong 2 million na ipamimigay bawat isang congressman? Ito, play natin. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Leviste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Leviste. Pero eto po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco pala. Si Toby Chanco ang nag-explain dito na dati na raw ito, okay? Hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ako, ang opinion ko dyan kung dati na yung kalakaran na magbigayan ng tag 2 million pesos every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi mahihiya naman tayo. Sobrang dami pong mga mahihirap nating mga kababayan na taxpayer lang lahat Pero kayo, sitting pretty lang kayo, may sweldo na kayo, ang laki-laki ng mga sweldo ninyo, ang yaman-yaman nyo na. Tapos, tatanggap pa kayo ng bonus break? Parang abusado naman kayo kung ganyan, di ba? Wala akong pinipili kahit sinong congressman dyan, kahit si Congressman Paulo Pulong Duterte pa yan, kaalyado natin, lahat ng mga sinusuportahan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. Lahat kayo, kung nakatanggap kayo ng tag 2 million every Christmas break, putulin na natin yan. Kasi hindi naman natin alam kung yung 2 million na yan ay talagang itutulong ninyo yan sa inyong mga constituents o sa inyong mga probinsya. Di ba? Yung iba dyan, binubulsa. Marami mga greedy dyan. So, dapat putulin na yan. Imagine, 2 million times 300. 300 sila ng mga congressman. 600 million rin. Kung sa flood control nga, di ba? Nananakawan pa, kinukurap pa. Yan pa kaya? Na 2 million? Hindi nila ibulsa. Naku po, malaking kalukuhan po yan mga kaubayan. Kumbaga, tutukain na lang po nila no? Itong 2 million na ito, tutukain na lang po nila. At yan na,
no? Nakahain na yung palay, tutukain na lang. Walang maniniwalang hindi nyo po yung kinukurap or binulsa. Pwede na yan pang gumawa ng mga proyekto. Di ba? Ayon Kukurakutin pa rin. Wala talaga tayong lusot nito. Ay, nako. kay Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Actually, nung napakinggan ko rin yung vlog ni Attorney Harry Roque kagabi, talagang totoo raw yan nung panahon rin ng congressman pa sila. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Don't tell me na Undas, Christmas at Holy Week, may tag 2 million kayo? So 6 million per year ang mga bonus ninyo, kaya pala kayo mga matataba kayo dyan? So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso. Sa Undas, 1.5 million rin ang na-receive nila. Parang putulin na natin yan. Kawawa naman ng mga Pilipino dyan. Sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Ay, Approval. alam na. Alam na. Pwedeng gagamitin nila yan sa mga kampanya nila. Di ba? Kaya pala. Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tapos, yung mga kalaban nila, yung sina Polong Duterte, sina Marcoleta, Kiko, hindi makatanggap. Yung malapit lang sa speaker ba ang makatanggap? Nagtatanong kami ha. Para sure win ang Pangulo ninyo. Jesus Maria Josep. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. 2 million na nga eh. May umuugong na balita niya na nalaman ni Congressman Libiste. Alam niyo naman si Libiste. Maanghang ang bibig niyan. Wala, hindi yan nagsasabi ng hindi totoo. Tanong namin si Congressman Tiangco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus. Siya na mismo ang nagsabi ha. Hindi malinaw kung ano ba talaga para saan itong mga bonus-bonus na ito. Hindi malinaw. So ibig sabihin, kung walang detailed explanation, baka pwede itong papunta sa corruption. So sino kawawa? Pilipino na naman. Ang bansa na naman ang kawawa. Itong mga klaseng ganito ba na mga old na mga nakasanayan na dyan sa House of Representatives, ito yung dapat na buwagin. Dapat wala na itong mga ganyan eh. At kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Na, patay. Ito pa ang grabe ha. Itong mga bonus na ito, not subject to liquidation. Wow! Grabe naman yan. Paano namin malalaman, kung talagang itutulong yan sa kanilang mga constituents? Paano kung nag-Starbucks lang sila araw-araw? Ang dami pang mga coffee shop dyan na mas mahal pa sa Starbucks. Grabe no mga kaubayan, no? Naisip ko lang bigla kasi kung ikaw po ay negosyante, no? Diba, ang negosyante ay required na magkaroon po ng resibo sa bawat transaksyon. No, nire-required po yan ng BIR no? Ngayon, pagdating pala dito sa mga congressman na ito mga kaubayan, no? Pagdating pala dito, hindi requirements ang mga resibo. Aba, kayo mga taong gobyerno, di ba? Na supposed to be following the law ng BIR na kailangan may resibo lahat ng transaksyon, no? Para maging transparent kayo. Kayo ang mga number 1 na lawbreaker, no? Sa batas ng BIR. Dapat kasi lahat may resibo yan. Para alam, tandaan nyo mga taong gobyerno po kayo, hindi nyo po yan pera. Pera po yan ng taong bayan at kailangan po
bawat transaksyon ay may resibo. Pero kung ganito pala mga kabayan na wala, nako po, ginigisa tayo sa sarili nating mantika mga kababayan, no? Baka pumunta na sila sa Greenbelt o sa mga Marangyang Hotel. Grabe naman yan. Walang liquidation. Dapat ilagay dyan kung saan napunta yung mga pera na yan. Grabe. Kawawa talagang Pilipinas. Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang cheque. Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito. Kung ganyan ang gagawin, mas mabuti. What if mapupunta lang yan sa mga... Alam niyo na. Bakit? Alam niyo, money is the root of all evil. Di ba? Kopya-kopya ko yung boses, no? O di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang Maintenance and Other Operating Expenses or MOOE ng mga congressman. Yan ang MOOE. Yan dati in-explain na yan ni Sasrogando Sasot eh. Dati na yan eh. Isa pa yan. Ang laki-laki niya na dapat yung i-explain. Dapat magbigay linaw kayo dyan. Congressman Leviste, ikaw na bahala. Ibulgar mo yan. Man, hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1 milyong piso. Wow. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Imagine that one, no? Per month yan, ha? District operational expenses, 718, 670 per month. Tapos, meron pa silang extraordinary miscellaneous expenses, 240,000 per month. Diba? So yan mga kababayan, ako, halatang halata pong pinaglalaroan lang tayo ng mga hinayupak na ito. No? Pera ng taong bayan, hindi natin pwedeng malaman kung saan nila ginagamit. Aba, dito lang, only in the Philippines siguro mga kababayan, no? Na pera ng taong bayan, hindi pwede nating malaman kung saan ginagamit. Baka mamaya, hindi na para sa kapakanan ng taong bayan. Ginagamit itong mga perang ito, sayang naman po mga kababayan, no? Yan po ay dugo at pawis ng ating mga kababayan, nating lahat na nagbabayad po ng tax, no? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video na ito, comment na lang po. Maraming salamat po.